Hi guys, narito ang ika-32. Nakabanata ng pagbalik sa nakaraan ng makapangyarihang mandirigma at strategies. Tara at simulan na natin ang kwento, sabi ng examiner sinong susunod. At ninitian ng pang-ewan Shen Yu ang grupo ng ating bida. Ang siraulo yun galit na Lupiao at ang kanyang mga kasamahan sa likod. Ako mauuna sabi ni Lupiao habang nagbabato-pik sila sa likod at naririnig ito ng ating bida. Ipinakita ang pagbato-bato-pik ng tatlo makikita ang pang rock and roll na teknik ni Lupiao. Ako na let's go na may pagsigaw. Madaya ka talaga sigaw ng dalawa sa likod. Anong klaseng bato-bato-pik yun sabi ng ating bida. At naglakad ng pangmayabang si Lupiao. Yan si Lupiao. Nakita ko na siya kung saan. Bida ka-group siya ni Nielian malamang hindi pa niya nakamit ang bronze rank. Sinimplehan lang ni Lupiao ang pagsuntok. At boom nayanig ang test machine. Napanganga ang mga nagsasalita kanina. At ang examiner ay napawaw sa kanyang nakita. Pinakita ang lakas na 265 siya isang 2-star bronze rank. Si Ryan diba? Paano nangyari yung simpleng suntok ganun kalakas ang damage? At ipinakita ang mukha ni Lupiao. At bumawi siya ng tingin kay Shen Yu. At gulat ni Shen Yu paano nangyari ang mga tagasunod ni Nieli ay ganun kalakas. Sabi ng guro sa kanyang isip ang ibig sabihin ba nito si Nieli ay. Narinig ng matatanda ang ingay mula sa baba. Dahil sa bagong pills ng Alchemy Association. Ang resulta sa estudyante ay hindi na masama sabi ng isang matanda. Hindi na masama, hindi nila naisip na marami palang talentado sa klase nito. At si Lupiao ay naghahanda na ng pangalawang beses na pag-atake. Hinakbang niya ng may puwersa ang kanyang paa. Ito medyo malakas na. At tumaman na ulit ang pangalawang pag-atake ni Lupiao. At mabilis na yumandar ang test machine. Sabi ng examiner 325. At nagulat na naman ang mga manunood. At ibinalik na ulit ni Lupiao ang kanyang kamay habang ito'y umuusok. At napatigil siya ng sandali habang nakatingin sa kanyang kamao. Hindi pa siya satisfy sa lakas na kanyang ginawa. At naghanda na ulit ng huling pag-atake si Lupiao na kaporma na ito. Bigla siya sumigaw ng malakas habang siya'y pasuntok. Bumilis na naman ang andar ng test machine. Lupiao 3-star bronze strength 327 ang sabi ng examiner. Nung ako ay sa edad na ganyan 1-star bronze lang ako. Si Lupiao ay makakapasok na sa genius class pagkatapos niya sa genius class matuturuan pa siya ng mga professional at pwede rin siyang sa posisyon ng duke ng Glory City. Si Lupiao ay hindi pa nakafocus sa kanyang ginawang physical test maaaring hindi lang siya 3-star bronze rank. Ano hindi pa siya nakafocus sa sagot ng isa habang pinakita si Duzi? Isipin niyo kung sineryoso niya ang kada practice. Habang lumapit na sa Soul Crystal si Lupiao. Nakangiti ito habang nakatingin sa Soul Crystal. Naglagay na siya ng Soul Force para matest ang kanyang Song Force. Nagulat ang examiner sa Soul Crystal. 3-star bronze rank Soul Force 367. Gulat na sigaw ng mga manunood. Pati ang kanyang Soul Force malakas ay malakas din kamangha-mangha sabi ng matanda. Ilagay na siya sa genius class. Okay, sumasang-ayon ako. Sinong susunod sabi ng examiner habang nakapost si Lupiao. Ang sabi ni Zhang Ming oras ko na para magpakitang gilas. Teka lang ako ang nanalo sa bato-bato-pik ang sabi ni Wei Nan. Wei Nan siya ay kasama nila Nieli at Duzi sabi ng batang kalbo. Si Wei Nan, 270 strength, 2-star bronze rank, 289 na soul force, 2-star bronze rank, na panganga. Ang ay kalbo, si Zhang Ming, 325 strength. 275 soul force. 2-star bronze rank, na panganga ang kalbo. Walang espesyal na estudyante sa mga naunang klase, sino bang mag-aakala na ang pinakabatang batch ng mga mandirigma ay pwedeng maging
Sino ang susunod? Zusiang Jun, ikaw tapos ka na ba mag-test? Tanong ni Duzi. Bakit hindi na ikaw ang mauna? Duzi, ipakita mo sa kanila kung sino ang tunay na genius. Sabay tingin sa tatlong loko-loko. Sabayin niya ng malalim ni Duzi. Sige ako na, sabi ni Duzi, napalingan ng tatlo. Si Duzi na. Ngayon wala na ang atensyon sa akin, sabi ni Lu Piao. Pumorma na si Duzi, ngayon matatabunan ang mga record nila. Sumuntok na si Duzi. At tumama na ito sa test machine. Natahimik ang lahat. Ganon din ang examiner. 500 ang strength 5-star bronze rank. Nagulat ang matanda sa taas. Sa edad na 13 naabot na niya ang 5-star bronze rank. Siya na ang disciple ko ngayon. Habang ngumiti ang matanda. Sandali lang, Vice Principal, ibigay mo sa akin siya, sabi ng isang matanda. Upang sanayin ka sa landas ng pagiging mandirigma. Mas ako ang pinakabagay na magturo kaysa sa kahit sino pa. Ano reaksyon ng Vice Principal? Sa ganitong kalaking talento, hindi mo ba sa tingin na masasayang lang ito bilang isang mandirigma? May dalawa ka pang tsansa. Sabi ni examiner. Salamat, pero ayos lang. Sabi ni Duzi. Nagamit ko na lahat ng lakas ko. Okay, sige, sagot ng examiner. Okay lang iyan para sa taong nakaabot ng silver rank kahit nasa apprentice class lamang siya. Hinawakan ni Duzi ang soul crystal. Huwag mong pasabugan ng machine, sabi ng examiner habang tumatakbo na ang mga nasa likod. Paghawak niya ay nag-ipon ng soul force sa kanyang kamay. May naipon na soul force sa gitna ng soul crystal. At lumiwanag ito na napakalakas. 300-400 binibilang ng examiner ang lakas ng soul force ni Duzi. Mas tumindi pa ang liwanag ng soul crystal. At boom, sumabog ng soul crystal. Sinangga ni Duzi ang mga maliliit na soul crystal na tumatalsik. Medyo nagtaka siya sa kanya nang nakita. At biglang lumiit ang kanyang mga mata. Nakita niyang basag na ang soul crystal. Napailing ng ulo si Lu Piao habang ipinakita ang grupo ng ating bida. Natigilan ang sandali ang Vice Principal. Bakit sumabog doon? Ang Soul Apprentice Crystal ay hanggang 600 lang ang kaya masukat, kung susobra pa doon sa sabog na ito, o talaga ba ganun ba iyon? Ano ang sigaw ng isang lalaki? Ang ibig sabihin nun ang kanyang strength ay 500 at ang kanyang soul force ay lagpas sa 600. At teacher, ang sabi ni Duzi. Ako na mismo ang magre-report nito sa principal at kay Lord Yemo. Sobrang lupit ng talentong to, lagpas pa sa kaya kong ituro. Makakatanggap si Duzi ng mas tutok na proteksyon at isang tamang guro. Vice Principal, kailangan ba nating palitan ang Soul Crystal at subukan ulit? Di na kailangan. Ipapasubok ko na sa ibang lords ang soul force niya. Aking naiintindihan, sagot ng examiner. Duzi, ang iyong pag-exam ay tapos na, sabi ng examiner. Ganun, tapos na, sagot ni Duzi. O tama, tapos na. Sa lahat ng estudyante dyan, maaaring niyo ba akong tulungan pulutin lahat ng soul crystal dahil ito ay mapapakinabangan pa. Nang kasing bata pa ni Lord Yemo si Duzi, hindi siya ganoon kalakas, sigurado kung balang araw magiging ikalawa siya sa magiging legendary demon spiritualist. Wow, sabi ng kalbo na may buhok na konti. Anong nangyayari? At ipinakita si Shen Yu. Paanong tumaas ng ganon kabilis ang kanilang cultivation? Anong ginawa ni Nieli? Zhu Xiangzhan, 330 strength 3-star bronze rank. Gamitin muna itong maliit na soul crystal para mataas ang iyong soul force. Makikita ang dami ng tao at maririnig ang ingay nito. Mukhang napadalaw pa si Goku at nanood sa examination habang nag-uunat. Schoolyard Demon Spiritualist Class. Ano kaya iyon? Sa dami na ng nag-exam sa iba't ibang klase, 15 pa lang ang makakapasok sa atin. Bakit kaya nagkaroon pa ng test ang basurang class apprentice? May makakapasa kaya sa kanila? Posibleng mangyari iyon. Nagkaroon ng ingay ng mga tao na mga nanunood. Hindi ito maaari. Paano nangyari iyon? Nakakapagtaka.
At narinig ito ng lalaki. Ano ang nangyayari doon? Ikaw pala Shihua. Ang isang estudyante sa apprentice class ay nakakamangha ang resulta. Kahit gaano pa kagaling ang nanggaling sa apprentice class lagi naman itong 1-star bronze rank lang. Hindi mas mataas pa dyan. Ang unang nag-test ay nasa 1-star bronze rank, ang sumunod na tatlo ay nasa 3-star bronze at ang sumunod doon nasa 5-star bronze rank at sumabog ang soul crystal. Yung examiner ay hindi na siya pinag-try pa ng pangalawang beses. Nagtataka ang lalaki sa naririnig. Ano sumabog ang soul crystal? Oo, yun ba yung dalawang babae? Hindi lahat sila lalaki, sagot ng nakasalamin. At nagulat na naman ang dalawa. Ano ang nangyayari dito? Ano at napatigil ng konti ang si Shihua? Sumabog na naman ang soul crystal. Sino yung mga iyan? Hindi sa akin na i-reporto, pupunta ako sa unahan para ma-check ko. Pero palagi mo akong i-update sa mga nangyayari. Sino sa tingin mo ang inuutusan mo? At ipinakita ang flag ng test area. At may nag-update na lalaki. Update, ang huling nag-test ay si Yes iyon at ngayon si Xiao Ninger na ang magte-test. Gusto ko ang dalawang iyon sa may tawang pang-iwan. Ano sa tingin mo ang mangyayari? Ito kaya ay Sesa, sabi ng nakasalamin. At boom, sumabog na naman ang soul crystal. Natahimik ng sandali ang kapaligiran. Kakaiba siya, nakakabaliw na ito. At sa ilang saglit nagkatitigan si Ninger at si Zion. Sobrang lakas, tinulungan din kaya ni Nili. Sa isip ng dalawang Diyosa. Sa isip ni Zion, sobrang close ni Ninger kay Nili, bakit pa kaya niya ako pinagkakaabala ng oras? Sa isip ng ni Ninger, gusto ni Nili si Zion pero hindi ako susuko, magpapalakas pa ako para balang araw papansin din ako ni Nili. Nagkatitigan na naman ang dalawa. Wow, ang liwanag ng dalawang Diyosa ay ninanamnam ng mga mata ko. At makikita ang mga tao nakapalibot sa soul crystal. Grabe naman ang resulta ng class na to, sobrang exaggerated. Naalala ng Vice Principal. Vice Principal, ano pang iniisip mo? Request ko na paalisan si Nia Lee sa school. Sa ganitong sitwasyon, hindi na ako makakapagturo sa class na to. Mukhang si Shen Shu yung tipo ng teacher na kayang ilabas ang potensyal ng estudyante. Ganun ba talaga? Sino pa gustong mag-test next? Sabi ng examiner. Meron pa ba na hindi nakapag-test dyan? Sabi ng guro. Sandali lang, ang nakita niya ang ating bida. Okay Tara, na ako naman. Ayan na si Nili. Nung nagsimula ang klase, gumawa siya ng postahan sa ating guro. Noon, akala ko nadala lang siya ng emosyon niya at medyo naaawa din ako, pero ngayon. Mukhang yung mga kaklase niyang malapit sa kanya, sobrang laki ng improvement. Karamihan sa kanila may Red Soul Realms na. Hindi ito coincidence. Habang possible ang ating bida. Oh, may isa pang nagpapakusa na magpa-test. Pwede kayang may nakatagong talento rin tong estudyanteng to. At humarap na sa test machine ang ating bida. At tumingin pa ito patalikod na parang pa-suspense pa ang cubes. Anong pagbabago ang nagawa niya sa kanyang cultivation? Ipinakita ang reaksyon ng ilan. Guro, pwede ko nang simulan. Oo, simulan mo na, 3 subok. Huminga ng malalim ang ating bida. Naghanda na siya sa pagsuntok. Si Nili ang may pinakamasamang cultivation sa amin at pinili niya ang pinakamabagal na cultivation. Method, tingin ko ang lakas niya ayan ay nasa 200, at sumapak na ang ating bida. Wow, the number is perfect, 100. Ano sa isip ng examiner? 1-star bronze rank. Ano reaction ni Duzi at gulat ng mga kasamahan nila? Pangalawang pag-atake, 100 pa rin. Pangatlo, 100 pa rin. Ang swerte ko naman, perfect 1-star brown star. Grabe no, iba-iba yung lakas ng bawat suntok niya. Paano kaya bawat suntok niya ay eksaktong 100? Ang lupit nun, halos di mo maintindihan. Ang tindi, para bang lampas pa sa 100 yung lakas niya, pero kinontrol lang niya. Ang bawat suntok eksaktong 100, anong klaseng control yun? Oh, haha, ganun pala yun. Mukhang saktong pinigil niya sa passing line para 1-star, bronze rank,
para pag nakita ni Shinshi, magagalit yon. Hehe, o si magagalit siya ng todo hehe. Isang star lang, bronze rank, hindi naman masama, pero kung ikukumpara sa iba. Halos diba, tingnan kaya natin kung gaano kalakas yung soul force niya, baka sorpresahin tayo, 7,080 yung soul force niya, 100 ulit, isang star bronze rank. Anong meron sa estudyanteng to? Lakas at soul force niya parehong 100. Pwede mo kontrolin ang lakas mo, pero yung soul crystal, di yun magkakamali. Bakit nga ba? Bakit eksaktong 100? Kahit konti lang ang kulang, di niya maaabot ang isang star bronze rank. Joke ba to? Haha, sige, tuloy lang natin, isama na sa genius class. Pero vice principal, parang di yata sumusunod sa rules to. Isa lang siyang star bronze rank. Paano naman di sumusunod sa rules? Gusto ko siya, okay ba yun? Wala si principal, kaya si vice principal ang pinaka may kapangyarihan ngayon, okay. Pagkatapos ni Yelei, wala nang ibang nakaabot ng 1-star bronze rank. Nakakadismaya ng konti, vice principal. Ang daming lumabas na mga genius sa fighter apprentice class. Di na namin inasahan yun. Sila na ngayon ang mga bituin ng eskwelahan. Haha, tama ka, dahil sa resulta ng mga nakaraang tests, tumaas masyado ang expectations ko sa kanila. Tuloy lang natin panoorin ang test ng ibang class. Vice Principal Yi Siyang, gusto ko na pong mag-resign sa eskwelahan. Simula ngayon, di na ako teacher sa Holy Orchid Institute. Shinshi, bakit mo gusto mag-resign? Ang dami mong nilabas na genius sa fighter apprentice class. Ang eskwelahan nga, handa ka pang ang bigyan ng reward. Naniniwala ako na ang mga estudyante ng fighter apprentice class ay kailangan ng isang teacher na katulad mo. Napagdesisyonan ko na po. Sana tanggapin mo. Kung desidido ka na, hindi na kita pipigilan. Tapusin mo na lang ang mga kailangang papel pagkatapos ng mga test. Ngayon na umabot na ang soul force ko sa 580, malapit na ako sa silver rank. Pwede na akong maging totoong demon spiritualist. Uunahin ko bang gamitin ang shadow spirit? Kailangan ko rin pumunta sa election house para maghanda ng demon spirit para sa lahat. Ilang araw ang lumipas. Dumating na ang acceptance letter mula sa genius class. Sa nakaraang buhay ko, matagal din akong nanatili sa fighter apprentice class, hehe. Yeli, pwede bang sumama ako sayo? Bigyan mo kami ng pirma, turuan mo kami kung paano mag-train. Dahil malaki ang improvement ng mga taong malapit sa akin, lahat gusto makalapit. Habang may ilang mga kaklase dito sa institute na pwede kong pagkatiwalaan, pwede ko na rin silang tulungan, para na rin sa Glory City. Ayon, gagawin ko to, para sa pagtaas ng lakas, at para harapin ang Dark Guild. NYZ Group, tumaas na ng 26 na katao, tapos dumating ang holiday ng Holy Orchid Institute. Isang pulang jade para sa iyo. Sana maalala mo ako pag nakita mo to. Kita-kits next semester. Oy, ang thoughtful naman. Sige, isusuot ko muna to. Nila, ang buko mo talaga. Alam mo ba na sa Glory City, ang pulang jade ay simbolo ng pag-ibig ng isang babae. Si Ninger, tignan mo, dahil mahal ka ni Ninger, bakit di mo na lang siya tanggapin? Pero ang gusto kong babae ay, ikaw, kahit si Ninger alam yon. Oy, tigilan mo nga ako, di ako madaling biruin. Biro lang. Siyempre, seryoso ako sayo. Ang dulas ng dila mo ah. Bakit di mo na lang sabihin kung ano ba ang gusto mo sa akin? Shrugs asterisk, saan ba ako? Magsisimula. Pwede ko lang sabihin na may mga taong di talaga mapapalitan sa buhay. Ang wish ko para sa magiging asawa ko, dapat siya ay isang dakilang bayani tulad ng lolo ko. Kailangan niyang may lakas na kayang yanijin ang buong mundo, gugugulin ang buong buhay para protektahan ang Glory City. Hehe, kung kaya mo maabot ang Legend Rank Demon Spiritualist Realm, baka pwede kung I consider. Di ba sinabi mo dati gold rank lang? Biro lang yon nung isang beses. Di mo talaga naiintindihan ang mga babae. Sige, goodbye na. Kung ganun pala, bakit ako ang pinili mo sa nakaraang buhay? Nakaraang buhay. Pwede na rin yun bilang nakaraan. Pero ang mas mahalaga, ang future ang binibilang. Ayan, babalik na muna ako sa dorm para magpaalam sa mga brothers.
Goodbye, kita-kits sa isang buwan. Leaf, Terra na, uwi na tayo. Bukod sa dalawang pinakamayamang syudad, may 6 pa na subsidiaries. Sinila ay kabilang sa angkan ng Heavenly Marks family. Nakatira sila sa Ia Valley, sa hilagang bahagi ng teritoryo. Ilang oras pa, Shaoli, alam mo ba kung ano ang pinakamataas na bagay sa mundo? Ni Yaming, 37, ama ni Nili, isang magsasaka. Ang langit, H. Mitchum. At ano ang mas mataas pa sa langit? Ang mga bituin. Pero di ba sabi mo ang mga bituin ay nasa langit? Di kasama ang mga bituin, isip ka ng iba. Ang bagay na mas mataas pa sa langit ay ang asawa, ang asawa. Ang ibig sabihin ng asawa ay isang lalaki, at ang karangalan ng isang lalaki ay mas mataas pa sa langit. Bilang isang lalaki, kailangan mong maging responsable. Kailangan mong maging matapang. Dapat alam mo na dala mo ang responsibilidad ng pagprotekta sa Glory City. Palaging sundin ang mga salita mo, at ang pinakamahalagang bagay ay protektahan ang mga taong pinakamahalaga sa iyo, kahit na buhay mo pa ang kapalit. Kasi para sa akin, ang pinakamahalagang tao ay kayo. Huwag niyong akalain na makakalapit pa kayo, kayong mga demonyo. Hindi ko kailanman kinalimutan ang mga turo mo sa buhay na ito. Ako ang tatanggap ng lahat ng responsibilidad bilang isang lalaki. Kinabukasan, Neo, Nili, bumalik ka na. Mag-isa ka lang bang bumalik? Yung iba, darating bukas. Ang Heavenly Marks family, na matatagpuan sa hilagang bahagi ng Glory City, ay may populasyon na humigit kumulang 5 hanggang 6,000 miyembro. Ang pamilya ay umaasa sa pagsasaka at pag-aani ng mga halamang gamot sa bundok para mabuhay. Ang tanging may gold-rank demon spiritualist sa pamilya ay ang pinuno ng angkan. Kung sakaling pumanaw ang pinuno at walang miyembro ng susunod na henerasyon ang makakamit ang gold rank o mas mataas, ang Heavenly Marks family ay hindi na magiging kasing lakas ng dati. Nili, bumalik ka na. Ang kastilyo ng pamilya ay medyo luma na. Dapat ka nang gumastos ng pera para ayusin to. Kuya Nili, si Xiaoyu ba ay masunurin sa bahay? Oo, Xiaoyu ay napakamasunurin. Gusto ko rin maging tulad mo, Kuya Nili, makapasok sa Holy Orchid Institute at maging isang fighter. Kahit noong nakaraang buhay, lagi akong tinitingala ni Xiaoyu. Mas malakas pa siya sa akin. NN, bilang kuya, palagi akong umaasa kay Xiaoyu para protektahan ako. Sa huli, wala akong nagawa kundi panoorin ang pamilya na naging sakripisyo. Halika, Xiaoyu, umuwi na tayo. Sige, kuya, hindi ko nahahayaan na may masakripisyo pang miyembro ng pamilya dahil nandito na ako. Ilang saglit pa, bumungad ang mga matatandang lalaki ng pamilya. Ama, Tito Nia, nandito na ako. Hehe, Xiaoli, parang tumangkad ka at gamwapo pa mula nung 1 taon na nag-aaral ka sa Holy Orchid Institute. Iba na ang aura mo. Xiaoyu, hindi ka na naman nagsusuot ng sapatos. Hala, fair na, uwi na tayo. Sabihin natin kay nanay na maghanda ng fiesta. Tita Maoling, Inay Xiaoyun. Nguya, ilang taon na ba mula nung huli akong nakakain ng luto ni nanay? 100, 200, oo nga pala, nila. Anong level na ng lakas mo? Usapan na lang yan pagkatapos ng hapunan. Nag-test ako ilang araw na ang nakalipas. Lakas ko ay 100 pati soul force ko. Isa na akong 1-star, bronze rank demon spiritualist. 1-star bronze rank demon spiritualist. Wow! Bukod doon, napili rin ako ng academy para pumasok sa Holy Orchid Genius Class. Genius Class. Di ba kailangan ng kakaibang talento para makapasok dun? Nia Chang. Anak, si Nia Long ay 1-star bronze rank demon spiritualist din, pero wala siyang qualifications para pumasok sa Genius Class. Ha! Baka naman may kakaibang talento si Xiaoli kaya napili siya. Pero sa totoo lang, hindi magiging 1-star bronze rank demon spiritualist si Xiaoli sa ganyang kabilas na panahon kung wala siyang talento. Kahit ano paman, meron na tayong demon spiritualist sa pamilya. Haha, sa wakas. Tama yan. Malaki ang hinaharap ni Xiaoli. Ngayon, hindi na tayo kailangan magbayad ng family tax. Anak, fair na, punta tayo kay Patriarch. Kakauwi lang ng anak natin. Hayaan mo muna siyang kumain.
Bakit ba ang apura mo? Hehe. Oo nga pala, oo nga, ang galing talaga ni Nila. Hehe, pat asterisk oo nga pala. Tatay, kamusta na ang sitwasyon ng pamilya ngayon? Medyo kakaiba, anak. Ilang panahon na ang nakalipas, pinilit tayo ng Sacred Family, kaya malaki ang naging epekto sa negosyo natin. Yung ilang kapartner natin, tumigil na sa pakikipagtrabaho sa atin. Sinubukan pang magpadala ng sulat ang patriarch natin sa Sacred Family para itanong kung bakit, pero deadma lang sila. Pero last month, gumanda bigla ang takbo. Mahigit 10 pamilya ang biglaang nakipagtrabaho sa atin. Ang mga kondisyon pa, sobrang pabor sa atin. Nalaman namin na lahat ng ito ay galing sa impluwensya ng Alchemist Association. Binigyan pa nila tayo ng madaming business opportunities, gaya ng pagtatanim ng iba't ibang herbs. Maganda rin ang bayad. Alchemist Association. Ang bilis nga nilang kumilos. Tama ka dyan. Parang kasali tayo sa gyera ng dalawang malaking puwersa. Pero feeling ko mas malakas yung Alchemist Association. Bakit mo ba sinasabi to sa mga bata? Mga babae talaga. Ang anak natin ay demon spiritualist na, di ba? Sa hinaharap, mapapasama siya sa core ng Heavenly Marks family. Sa mga darating na araw, mas marami pa siyang malalaman na mas matindi kesa dito. Sige na, tama ka na naman. Tatay, sa ngayon, ayaw ko pa munang humarap kay Patriarch. Gusto ko pang ipagpatuloy ang training ko. Ayos lang yan, sa ngayon. Wala namang pinagkaiba kung ngayon o mamaya mo siya makita. Tingnan mo nga, sipag ni Nila magtrabaho. Xiao Yu, marami ka pang dapat matutunan sa kanya, di ba? Xiao Yu will work hard, promise. Hehe, hehe, hehe. Pupunta muna ako sa likod ng burol. Malapit na ang soul force ko sa 600. Kailangan ko ng magmadali para maging silver rank at magkaroon ng combat power. Dito, okay na, nguya, crack. Phew, siguro mga 10 araw pa bago ko ma-breakthrough. Sige, may isa pa akong paraan na hindi ko pa nagagamit, Miracle Meridian Hands Yoga. Ang Miracle Meridian Hands ay isang paraan para umabot sa silver rank sa pamamagitan ng pagsara sa 36 na acupuncture points. Pinipilit ang soul force na matrap sa soul realm. Pero, hindi lang napakahirap nitong gawin at malaki ang kailangang soul force, pero makakasira rin ito sa mga meridian mo. Kaya halos walang gumagamit ng method na to. Pero, kapag ginamit mo ang elixirs, madaling magagamot ang mga yan. Sige, nakalock na ang soul realm ko. Ilang elixirs pa, simulan na. Array, nagsanay na naman ang ating bida ng magdamag, at para na naman itong Super Saiyan Blue at napasigaw ng malakas. At dito nagtatapos ang kabanata. Maraming salamat po.